So, itong video na ito is talking about manifestation kasi na-realize ko na nung tinignan ko yung YouTube video ko about manifestation na ginawa ko about maybe 2-3 years ago, may mga komento pala doon na hindi ko nasagot kaagad. So, mga kabayan, tayo ay magkwentuhan tungkol sa manifestation. So, ang masasabi ko lang talaga, ang advice ko, kailangan maniwala kayo eh. So, yung minsan, yun yung, hindi. Una, ang kailangan kasi, malaman mo muna kung ano ang gusto mo. Sometimes, that is the hardest thing for someone. Knowing what they want. So, kailangan malaman mo kung anong gusto mo. Ngayon, pag alam mo na kung ano yung gusto mo, kailangan, ito base lang to sa sa experience ko. Kailangan na i-imagine mo yung gusto mo. At pag na-i-imagine mo siya, kailangan yung feelings mo is parang nakamit mo na siya. Ngayon, may mga tao na alam nila yung gusto nila, pero pag ini-imagine nila yung gusto nila at ini-imagine nila na nasa kanila na parang hindi masaya yung feeling nila. Ang feeling nila parang mas lalo silang nagpo-frustrate or nadesperado kasi ang feeling nila mas lalong hindi nasa kanila. So kailangan malaman nyo kung paano nyo iisip yung gusto nyo in such a way na yung feeling nyo is masaya at light at yun talaga namang para ka lang nandun. Okay? Ngayon ako po, kasi ako mahilig ako mag-daydream eh. Talagang natural sa akin mag-daydream. So, na-realize ko early on, nung pag nag-manifest ako, pag nag-daydream ako, isa yon sa pinakamabilis na method ng pag-manifest sa buhay ko. Okay? Yung bang ini-imagine ko na nandun ako. So, ang daydreaming kasi madaling gawin eh. Pwede kong gawin yun habang naglalaba, habang namamalansya, habang nagugas ng plato, naliligo, kahit anong ginagawa ko, pwede ako mag-daydream. Okay? Kahit na nasa meeting ako, kahit na nakikinig ako sa meeting, walang makakapigil sa akin mag-daydream. So, yun yung talent ko, okay? Marunong ako mag-daydream. At pag nag-daydream ako, ang feeling ko nandun na ako eh. Para ako nanonood ng pelikula. Tapos ako yung bida. Tapos parang nakamit ko na. Kaya nga minsan pag nag-daydream ako, yung parang nangangarap ako, ang feeling ko nakuha ko na eh. Kunwari minsan may pinapangarap ako na bag o may pinapangarap ako na lugar. Kaka-daydream ko, parang nakapunta na ako doon. Parang hawak ko na yung bag. So, kontento na ako. Super content na ako. Okay? Tapos maya-maya mo na lang mangyayari siya. Tapos yung timing ng pangyayari ng manifestation ko, lagi kong iniisip na nasa tamang panahon yun eh. Okay? Ngayon, may isa pang way na effective sa akin ng pag-manifest, okay? Mahilig ako mag-appreciate. So, I'm one of those na few people siguro, kasi ang feeling ko, normal sa tao ang maghusga, mag-criticize. Tapos yun yung sinasabi nila. Pag may nakita silang pangit, pag may nakita silang hindi maganda, talagang ginagamit nila yung energy nila, saka yung boses nila, saka yung laway nila para sabihin yung na hindi maganda, ganun. Pero ako, hindi ako ganun eh. Yung energy ko, pag may nakita ako maganda, naku, walang makakapigil sa akin para mamuri. So, natural sa akin na yung maganda nakikita ko kaagad, hindi yung pangit. And napansin ko na pag nag-appreciate ako ng mga bagay-bagay, yung mga bagay na ina-appreciate ko napupunta sa akin, nakakamit ko. Minsan napupunta sa akin, yung libre, minsan lalabas na lang dyan. Or pag lagi ako nag-appreciate, yung mga gusto ko nangyayari kaagad. Tapos minsan hindi ko na nga hinihingi, naiisip ko pa lang. Nangyayari na. Kunwari may naisip ako na tao, sabihin ko, gusto ko siyang kausapin, maya-maya mo nasa pintuan ko na siya. Or maya-maya mo tinatawagan na ako or tinetext na ako. Okay? Or sabihin ko lang na ang ganda naman ng bag na yun. Napakaganda talaga. So kaya nabili yun. Maya-maya mo may magregalo sa akin ng mas maganda pang bag. Okay? So, kailangan alam mo yung gusto mo. Kailangan meron kang way na
pwede mo siyang pangarapin na akala mo ang feeling mo nasa sa'yo na. Tapos, kailangan i-try mo na appreciative ka. So, i-practice mo yung appreciation at saka gratitude kasi yun yung magpo-propel sa mga manifestations mo. At syempre, hindi ka na mag-worry na pag na-imagine mo na siya or may gusto ka na sabi mo na naniniwala ka na mapupunta na sa'yo. Okay? Yun ang isa pang pinakamahirap na I think na nagawin ng isang tao. Depende dun sa hinihingi nila. Parang nagmamakaawa sila na makuha yon, and hindi nila nare-realize na yung approach na yon, yung parang nagmamakaawa, parang please Lord, please, ganun. Parang sinasabi mo na wala ka sa'yo, na hindi sa'yo. Ang law of attraction, di ba, is yung you attract what you are, you attract what you like, what you are like, attract the same. So, kunwari, ang feeling mo marami kang pera or wala kang problema sa pera or hindi ka na problema ng pera kahit na wala kang pera. Hindi ka na problema. Sabihin mo lang, yap, medyo mahirap pero okay lang ako. May nag-aalaga sa akin. Lagi kang aangat sa buhay. Kasi ako, pinanganak lang ako ng di hamak na mahirap na pamilya, sa totoo lang. At hindi ako pinanganak na mayaman. Pero nakapagtapos ako, tapos for some reason nakalabas ako ng bansa at for some reason nakabili ako ng bahay at nandito na ako at kung saan-saan na ako napadpad at nakapag-travel ako around the world at nakatira ako sa bahay na gusto ko. Kahit na pinanganak ako mahirap, kahit na pinanganak ako at nakatira kami sa squatter, okay? So, nasa attitude yan, mga kabayan. Okay, happy manifesting. Salamat po. Sana makatulong ito. Bye!